Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino matutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, kilala po ang mga Pilipino dahil sa kanilang hospitality, no? At kung tayo nga naman ay bisita sa isang bahay, talagang hindi naman kaugaga yung mga miyembro ng pamilya, no? Sa paghahanda ng ating pagdating, magluluto, ayusin yung buong bahay. Kasi pag dumating na po tayo, talagang sisiguraduhin nila na wala tayong problema. Meron tayong pagkain, meron tayong maupuan, meron tayong mapagpapahingahan, magaan ang buhay natin dahil mayroong mga taong parang hinahanda, no? Yung kanilang tahanan po para sa atin pong pagdating. Si Juan Bautista ay inihanda ang daraanan ng Panginoon. Dito po sa ating ebanghelyo, tungkol sa pagpapagaan ng mga pasanin sa buhay. Palagay ko, kung tayo rin ay tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon, katulad ni Juan Bautista, hahanda natin ang daraanan ng Panginoon para sa ating pamilya, para sa ating mga kapitbahay, ay marami tayong kailangan paghandaan, di ba? Para magaan ang dating at masaya at inspiring yung pananampalataya at mas makilala nila si Kristo at mabuhay ang kanilang loob. At sila rin tutulong din sa pagpapagaan ng mga pamatok o pasanin ng kanilang kapwa.
ating kapwa Pilipino. Dito po sa ating ebanghelyo, sabi ng Panginoong Jesucristo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyong aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob, at makasusumbong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Alam niyo po, yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Mahirap itong kanyang ginawa, pero ginawa niya lahat, no? Hinahanda niya yung ating kaligtasan, kaya sinangkalan niya yung buong sarili. Imbis na tayo ang maghirap at magdusa dahil sa mga epekto ng ating pagiging makasalanan, si Kristo ang nagsakop lahat ng ating mga kasalanan para sa kanyang sarili. Binuhat niya ang ating mga krus, no? Pinatawad niya lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang nagdusa para magaan po ang ating buhay. Kaya mga kapatid, ano pa pong inaantay natin? Bakit patuloy pa rin tayo na mabigat yung ating mga dalahin? At bakit nagiging cause din po tayo ng pagiging mabigat din yung dalahin ng ating kapwa? Magagawa lang po natin na pag-aanin ang dalahin ng ating kapwa. Kung una, magsisimula po ito sa ating sarili, meron pong isang termino, no, gawa ng isang aklat, no, sabi niya, The Wounded Healer, no? Sabi, ang ganda ng title, The Wounded Healer, nagsisimula sa sarili. Kung gusto daw natin maghilom ng ating kapwa, magsimula nawa ito sa atin. Pagalingin din natin yung ating sarili bago tayo makatulong sa ating kapwa. Pero paano natin magagawa yun kung malayo tayo sa dakilang doktor, ang ating Panginoong Jesucristo? Kaya tayo ang unang lumapit, no, sa ating Panginoon at sikapin na pagalingin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagkapit natin sa Kanya, ang dakilang doktor. Pangalawa, tumulong na rin tayo sa pagpapagaan ng mga pamatok ng ating kapwa, yung mga pasanin sa buhay. Sabi nga anumang magaling, kahit ito'y maliit, basta malimit, ay daan patungong langit. Kahit maliit lang, pero nakatulong po tayo sa ating kapwa. At saka regular basis, kahit konti, kahit maliit, pero nandyan po tayo. Kaysa naman sabihin natin, natulungan na kita, wala na ako may tutulong sa'yo, bahala ka na sa buhay mo. Wala na itutulong, pero meron pa rin tayo may tutulong, at meron naman tayo may ipagkakaloob, no? Kahit konti. Basta lang masaya sa ating kalooban, at saka sana rin naman, siyempre, significant din yung pagtulong natin para mapagaan natin ang hirap at sakit ng ating kapwa. At higit sa lahat, mas gagaan ang lahat ng ito kung tayong lahat, at ito na tayo, ihahanda na rin natin yung daraanan ng Panginoon para sa ating kapwa. Magsimula tayo sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay. Huwag na yung hindi natin pinapansin yung ating mga kapitbahay. Tumulong po tayo. Ipakilala natin sila kay Kristo para kung dumating ang panahon, sila rin ay makakatulong sa kanilang kapwa na naghihirap din. Sana itong Pasko maging masayang pangyayari para sa atin, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo handang-handa na tayong iligtas. At tumulong din tayo sa ikaliligtas ng ating kapwa. Magdasal po tayo. Panginoon, malapit na po ang Pasko. Tulungan niyo kaming maranasan ang tunay na Pasko sa pamamagitan ng pagdating ninyo sa aming buhay, na magiging sanhi ng pagbago ng buhay namin at paghilom ng mga sugat ng buhay namin. At tulungan niyo po kami mag-instrumento ninyo sa ikahihilom din ng sugat, ng sakit, at ng bigat ng mga problema ng aming kapwa. Ilapit nawa namin sila sa inyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.